Ngayon, hindi birthday ni Chairman George Garcia. Hindi, hindi. Okay. Ito po mga kapatid sa lahat ng mga may issue sa eleksyon pero baka hindi kayanin po ng ating available time para sa ating panayam pero atin lang pong uunahin itong mga importanteng katanungan para kay Chairman George. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Good morning, Chair. Sisimulan ko na dun sa usapin ng Duterte Youth. Ano nga po bang nangyari? Bakit po hanggang ngayon ay hindi na-resolba yung disqualification case against dito sa Duterte Youth? Dahil yun ang inirereklamo nila nung magsampa sila ng petition sa Supreme Court na parang bakit apakatagal? Hindi nila agad inaksyonan kung importante pala ito tapos biglang na-hold yung kanilang proclamation. Bagamat na Ma'am Maricel, Sir Ted, ang inyo pong lingkod kasi hindi nag-participate doon sa issue patungkol sa suspension ng kanilang proclamations ng dalawa pong party list na yan sapagkat meron po tayong previous professional relationship at para po medyo mapreserve naman natin ang integridad ng proseso, hindi po tayo nag-participate. Kung ano po yung nangyari prior to yung mga 2019-20 hanggang sasabihin na natin itong pinaka-latest, hindi ko po talaga masasagot yung mga bagay na yon. Pero siyempre sa kasalukuyan, hindi po pwedeng hindi mariresolve yung mga kaso na pending na ganyan. Ganun napakatagal na po, tama po kayo. At lalo't-lalo na kung ang issue ay issue ng jurisdiction, issue mismong patungkol sa mismong accreditation ng party list. And siguro po ito talaga yung tamang panahon na i-resolve nga yung bagay na yan. At maaari po, tama po kayo na suspend ang kanilang proclamation. Pero remember po na ang COMELEC naman ay may jurisdiction talaga kahit sa national position hanggang June 30, 12:01. And yan po ang commitment na lang natin bago po matapos ang June 30, kaagad ay mariresolve yung mga kaso na yan upang kahit paano kung kinakailangan maproklama na sila ay dapat sila maproklama. Ang maliwanag lang po, number one, sila po ay nanalo sa dito po sa recently concluded election. Yung isa po dyan ay may nakakuhang 3, yung isa naman ay isa. And therefore, kinakailangan malaman kaagad kung makakaupo ba o hindi yung mga naturang party list na yan. I understand, sir, 2019, hindi ka pa kabahagi ng COMELEC, but I wonder kung, we all know na Duterte Youth Party List was organized in support of the Duterte administration during the time of the administration of former President Duterte. I wonder kung gaano kalaking bahagi ang politika sa usaping ito at bakit hindi siya naresolba agad. Siyempre po, Ma'am Maricel, hindi ko talaga masasagot, hindi ko rin pwedeng patungkulan yung issue ng politika. Sa bagay yan, dapat dito na lang kami magbabase sa kung ano yung merito ng kaso na iyan. So, yung po namang sinasabi, pwede ba namin mahabol ang isang party list ganung nakapag-participate na several times? Meron pong pinaka-latest na decision dyan ng Korte Suprema. At yan po yung kaso po ng Anwaray versus the Commission on Elections. Kung natatandaan po natin, napakadaming beses na rin nakapag-participate yung Anwaray, subalit nagkaroon po ng decision ang COMELEC after several times na nag-participate yung Anwaray, kinancel po ang kanilang registration. Ito po yung nakarating sa Korte Suprema at na-affirm ng Supreme Court yung naging desisyon po ng COMELEC tungkol sa pagka-cancel ng registration ng Anwaray. Nangangahulugan po yung pala po mga requirements sa pagpapa-accredit ay continuing requirement po yan. Therefore, anytime na may issue o mawala yung requirement na yan, ay pwede pong makancel ang registration ng naturang party list. Okay. Pero sir, ang lumalabas kasi doon sa panayam namin kahapon kay Attorney Emil, yung legal counsel ng mga petitioners, 2019, 2022, nakaupo sila without the registration. So kung totoong may violation na sila doon sa mga previous na pag-upo nila, may habol pa ba tayo doon? Ayaw ko po yan po kasi pupunta doon sa issue ng merit ng kaso. Basta po ang pagbabasihan po natin ay yung mga naging desisyon ng Supreme Court, yung binanggit ko po sa inyo kanina, na kaso ng Anwaray versus COMELEC na ganung nag-participate na rin several times, nanalo nga po, at kalaunan ay nadesisyonan na dapat i-cancel ang kanilang registration. So ibig sabihin po, pwede pa palang mahabol dahil nga po hindi naman po perpetual yung accreditation ng isang party list, pwede naman po pala silang ma-question din at pwede mabaliwala rin ang kanilang accreditation. Sapagkat doon sa Republic Act 7941,
yung batas natin patungkol sa party list, may piniprescribe po doon na mga grounds kung paano pwedeng matanggal ang accreditation ng isang party list. Wala pong pinagkaiba yan sa isang korporasyon na recognized at accredited sa Securities and Exchange Commission. May mga pinapasubmit o kaya may mga na-violate. Pagka po ganun, ay pwede rin pong mabaliwala yung kanilang accreditation bilang isang korporasyon. Mukhang hindi masagot sila, no? Kasi nga medyo maselan to na baka yung merits ng Yes. kaso at mapulaan dito yung COMELEC, naintindihan natin yan. Opo, Chairman. Pero yung sa BH kasi, opo, nung nakapanayam namin si spokesperson Rex, hindi niya masabi ano ba ang nature, no? Ano ba pinagmumulan nito pong suspended ho na proclamation nila? Hindi ho natin maintindihan din kasi nga party list ito, supposed to be public record din ng kanilang mga registration. Ano ba issue sa BH? Bakit po hindi na proklama? Yang BH po ay bagong-bagong kaso lang po na na-file at initial determination lang yan ng division ng komisyon. Parang certain temporary restraining order, nag-file ka ng petition, kahit hindi pa pinapasagot yung mismong respondent, ay pwede na kaagad mag-issue ang mismong korte ng temporary restraining order. Ganon din naman sa Office of the Ombudsman, pag nag-file ka ng isang kaso dyan, kahit hindi pa na-release yung mismong nature o yung mismong merit ng kaso, pwede mag-preventive suspension kaagad based sa initial determination. So again, ano po ang naging kaso? Ang kaso po mababaw lang kung tutuusin. Although siyempre, election offense pa rin yan, Section 261I ng Omnibus Election Code para kasing nagagamit daw yung sa pamumulitika, yung government resources, etc. Ngayon po ay nagkakaroon na certain ng determination ang division. Inaalam, una muna, bago tayo pumunta sa merits, tingnan muna natin, nag-comply ba yung petitioner sa form? Yan ba ay sufficient? Yan ba ay properly verified? Meron bang copy furnished sa respondent? So hindi po muna kasi yan tiningnan nung una, nung mag-issue ng tinatawag na suspension order. Ngayon po, asahan niyo po Sir Ted, in the next few days, hindi po weeks, ay magkakaroon po ng resolusyon. At least ito munang isang party list na ito. Yung pong pangalawa naman ay medyo komplikado ng konti. Yung pong issue and therefore baka po abutin. Basta po, bago mag-June 30, lahat ng yan, ma-resolve. Hindi lang po yan. Kahit yung mga pending na ang issue ay tungkol sa isang national and national position. Kasi po, pag national position ng congressman o kaya senador, mawawalan po ng jurisdiction kasi ang COMELEC pagdating ng June 30, 1201. Okay, so medyo umiikot ng kaunti si Chairman ha. Hindi niya ako masagot talaga ano ba ang punot dulo nito. Sa madaling sabi po, yung sinasabi po ninyo na petition laban sa BH ay may kaugnayan sa paggamit ng government resources during the campaign. Yun ho ba yun? Yes po, Okay. kasi isa sa mga nominees niya ay, kung di tayo nagkakamali, ay barangay chairman dyan sa Quezon City. And dahil Okay. dyan, parang yun ang inaakusa na Okay. nagagamit daw po ang resources ng pamahalaan and therefore dapat daw i-cancel yung mismong registration ng party Opo. list. So Opo. doon nyo palang makikita, Opo. registration ng party list ang kanilang pinapatungkulan pero mukhang yung nominee ang kanilang hinahabol. Sige po. So we will have to leave it at that sigurong muna, no? Kasi nga ako, kami nga po ay nagpapasalamat kay Chairman dahil pumapayag pa nga siya sa interview at pag-uusapan ito na maselan para ho naman hindi mapulaan din ng COMELEC na meron na pong desisyon dito mismo, no? Panig si Chairman, naintindihan natin yan. Pero Chairman, ito lang po, no? Ito ho kasi ay proseso. Di ho ba lahat ng mga nagpaparehistro po sa COMELEC bilang isang party list, opo, doon sa iyong accreditation, meron kang checklist ng lahat ng mga requirements mo, di ba? Bago ka maaprubahan, ma-accredit at payagan na tumakbo sa halalan, di po ba? Ay, tama po, dapat lang. At yan ang unang mga tinitingnan muna bago po tayo pumunta doon sa dapat bang ma-accredit yung mismong party list. Opo. So, ang isang party list, no, kapag siya ay merong mga sinasabing mga pagkakataon na inuobliga siya na magkaroon ng publication of two newspapers of general circulation, mga ganon, di ba dapat sa iyong, kung ikaw yung sumasala sa COMELEC, dapat yung requirement na iyon ay naibigay ng party list na iyon bago siya ma-accredit, di ba? Di ba ganun po yun? Ay, dapat pa nga po, lalo't publication ng pinag-uusapan, certain, sa mga nagpapa-accredit yan po ay mandatory requirement.
sapagkat hindi po magkakaroon ng jurisdiction ang komisyon kung wala po naging publication doon sa petition bago po siya isalang sa mga hearing, sa mga Opo. pagdinig o kaya naman po pasagot pa magkaroon ng mismong proseso. So dapat po ang una talaga kahit sa ibang korte, publication is a mandatory requirement. Pero yung pong requirement na iyan, dapat na-check na mismo nung taga-COMELEC, di ba? Bago siya ma-accredit. So, pwede ho ba nangyayari sa COMELEC din na nakakapagkaroon ng accreditation na may kulang-kulang na mga requirements? Basta po ngayon sa kasalukuyan, Sir Ted, ay wala po tayong ganyan sa present leadership. And therefore, sinisigurado natin doon muna sa checklist man lang kung 18 yan. Kinakailangan kompleto yung 18 dahil kung hindi, halimbawa 17 lang ang nailagay, nailakip, ay dismiss na kaagad yun. Bakit pa pagbibigyan? At of course, without prejudice, sa pagre-refile ng kaso, kung sakali ng petition, kung sakaling kulang at madadagdagan. Pero siyempre po, Sir Ted, yung mga nangyari kasi ng mga nakakaraan, talagang hindi ko masasagot yung mga bagay na ganon. And therefore, nangangahulugan po, yun po yung sinasabi natin, Sir Ted. Kahit nabigyan ka na ng accreditation, pwede at may posibilidad na mahabol ka pa doon sa mga bagay na wala nung panahon na ikaw yung ina-accredit. Posible po yan. Yan po yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus COMELEC. Opo, pero Chairman, ito na lang po, no? Kasi nga para humakuha namin mismo ang panig na mismo ng Chairman, itong si Ginoong Cardema, maging sa aming panayam, at sa kanyang mga panayam at sa kanilang post, sa kanilang pong Facebook, sinasabi nila, kayo COMELEC, kapag hindi nyo kami pinroklama, ibubulgar namin kayo dyan, sa inyong pinagkakaperahan dyan. May mga ganun siyang aligasyon, di ba, Maricel? No? Yes. Maging sa ating May banta. interview, may banta siya na ibubulgar namin ang inyong mga sinasabing mga parang sa pagkakaintindi ko, lagayan sa loob ng COMELEC. Ano po ang inyong reaksyon doon, Chairman? Siyempre po, karapatan naman ng kahit na sino at siyempre kinakailangan din na kung yan ang kanila pong posisyon, pagbigyan natin sila sa bagay na yan. Pero siyempre po, hindi pa pwedeng ang COMELEC ay magdidesisyon dahil doon sa mga ganyang klaseng banta. Kasi otherwise po, ang lahat na lang nagagawin ng mga pumupunta sa COMELEC, lagi na lang magsasalita ng ganyan at mag-a-action po ang COMELEC base doon sa mga ganyang klaseng banta. Ang sa atin, we will decide the case based on the merits and kung ano yung nasa records ng kaso. Kung talagang kulang yun na andyan sa records, bakit naman natin papanigan dahil lang sa banta? O kung talaga namang sapat, dapat desisyon na natin na maayos kahit na may banta or whatever. So again, part po yan ng ating pong trabaho dito po sa ginagawa natin. Siguro hindi lang po sa amin, kahit naman sa kahit na anong korte o yung mismong quasi-judicial body, lagi po may mga ganyan para lamang makuha halimbawa yung kailangan o yung mismong disposisyon na gusto pong mangyari sa mismong mga kaso. Opo. Ang COMELEC ho ba ay mismo kung mamarapatin po ninyo sa loob ninyo ngayon, meron ba kayong pagsusuri pag aalam kung bakit nga nabigyan sila ng accreditation nito pong huli, no, na party list election doon sa usapin ng pagkumpleto sa requirements? Kasi kung sino ba ho sumasala dyan? Di ba meron kayong office dyan na in charge sa mga nag-a-apply po ng accreditation? So, kasi itong Duterte Youth, kung nakapag-sumiti sila ng kompletong requirements, wala bang nag-check doon na sa mga pangangailangan nila na hindi kompleto? Kaya ho ngayon may kontrobersya? Sir Ted, yan po mga kasong ganyan. Nung una kasi, sa division muna po yan naka-raffle nung una. Pero dito po sa panahon natin, binago po natin ang rules sapagkat meron po kasing isang desisyon ng Korte Suprema na Agabao versus COMELEC na sinasabi na kapag ka ang COMELEC ay mag-exercise ng tinatawag na administrative function, dapat en banc na. Kaya po ngayon, en banc po ang kaso, hindi po siya division. So pero noong 2019, division po muna yan at kung meron nag-question, nag-oppose, sino man ang nanalo o hindi pinalad, pupunta po sa Commission en banc. So kung sakali po, division po ang nag-grant ng mismong petition for accreditation noong 2019. At tama po kayo, siyempre, doon pa lang dapat sa level ng division nasasala. Ito pong latest po natin, itong 2025 national and local elections, mahigit pong 200, mga 211, ang ating pong na-dismiss na mga petisyon na mga party list sapagkat kulang-kulang yung kanila mga final o kaya naman sabi nyo nga sa checklist, hindi nakakumpleto. Samantalang na-accredit lang natin, pinakamababa sa kasaysayan, 42 lang sa party list.
Okay. Sige po, sige po. So hahayaan na muna natin sila iyang isyong 'yan, no. Bagamat meron tayo ding anunsyo mamaya, baka nakuha mo na yung galing sa Malacanang. Sige, Yes. mamaya yan. Yes, Okay. yes. Eto muna, Chairman, sabi po ninyo, no, meron pa ho kayong kahit na naproklama ang mga party list organizations, ang mga winners po sa nagdaang halalan, meron pa kayong hanggang June 30, opo, to resolve itong mga protesta. Nangangahulugan ho ba na ngayon, meron pa pong dadagsa o dumagsa at meron pa hong dadating daw na mga protesta sa mga naproklama ng mga party list organizations? Nangangahulugan ho ba na pwede pa ho na magpahabol ng protesta at hindi makapagsimula ng kanilang term ang mga nanalong party list na inyong proklama by noon of June 30? Sir Ted, ito po ang maliwanag Okay. sa ating pong Section 68 ng Omnibus Election Code, yung mga grounds for disqualification. Ito po ay pwedeng i-file lamang bago anytime after the filing of the candidacy, after the filing of the certificates of nomination, anytime. Kahit after the election pa nga, but before the proclamation. Yan po yung tinatawag na disqualification. So pagka po naproklama na, hindi na po pwede ang isang disqualification case laban sa mismong party list, kandidato man, o kahit na yung nominee. At the same time, yun naman pong tinatawag na disqualification, basta pending sa amin bago po magkaroon ng proklamasyon, magkakaroon pa rin po kami ng jurisdiction. Tuloy-tuloy po yan, national man or local. Basta na i-file bago ma-proclaim yung naturang kandidato. Sa nominees naman po, meron po kasing requirement ng publication ng lahat ng nominees, Sir Ted, kaya po pinapublish yung mga pangalan talaga nila sa buong yung lahat-lahat ng mga 1,500 na nominees ng 155 party list. At meron lang po silang 10 araw para po notice to the entire world para mag-question doon sa mismong isang nominee. So yun po, kung yun ay nag-expire na at walang na-file na petition laban sa isang nominee, hindi na rin po maipapile sa kasalukuyan. Meron din tinatawag, Sir Ted, naman yung cancellation of yung certificates of candidacy. Pwedeng i-file lamang yan 25 days after the filing of the candidacy. Pero yung petition to cancel registration of a party list, yun po pwedeng i-file anytime kung ang party list ang patutungkulan, lalo pa kung sa paniniwala ng mga magpa-file ay mayroong nawala doon sa mismong qualification ng party list na yan. O kaya naman, ang party list na yan ay sumobra sa kanyang gasto sa SOSE. O kaya naman yung party list na yan ay nag-violate pala ng konstitusyon. Okay. So, to say it simply, Chairman, ano ho ang pwedeng ihain na petisyon laban sa isang party list group, particularly kung saan meron pa kayong jurisdiction hanggang noon of June 30? Yung po, Sir Ted, yung mga petition to cancel yung mismong registration ng mismo o accreditation ng mismong party list, pwede po yung i-file. Kahit pa nga po beyond June 30, Sir Ted, pwede po kami tumanggap ng mga ganyan. Okay, sige po. Kasi meron akong nabalitaan na meron pang ibang mga grupo ngayon na maghahain pa kasi ng petition. No? Kine-question itong ilang mga nanalo na proklama ng mga party list organizations. Okay, sige. So, dyan po muna tayo. Chairman, ito lang po. No? Mahaba kasi ito, Sel. Hindi ko na iisa-isahin ito. 8 ang kanilang punto rito. Yeah. Ito pong grupo ng alyansa ng nagkakaisang mamamayan at saka yung Church Leaders Council for National Transformation. Puntahan ko lang yung number 7 point nila dito kasi yung iba ho mahaba sigurado ang sagot dyan ni Chairman. Ito na lang po. No? Sabi ho dito, in the 2019 midterm elections, a total of 1,170,000 mahigit official ballots had overvotes. Meaning, 1.170 voters were disenfranchised in 2019. These 2025 midterm elections, NAMFREL reported that there was 17,028,780 overvotes. NAMFREL said that from 2010 to 2022 elections, the overvotes averaged only 1.5% to 2.5%. But for this election, the overvotes reached 29.89%. Should this be a cause for serious concern? Sabi po nila dito. Ano po yung reaction po, Chairman? Sir Ted, with all due respect, at yan po naman ay nag-a-agree din sa atin ng NAMFREL kasi kahapon nag-correct din ng NAMFREL sa kanila. Yan pong sinasabing 17 million, hindi po yan, Sir Ted, tao. Gusto lang po natin sabihin, hindi po yan registered voters na bumoto. Yan pong 17 million, Sir Ted, ay votes. Votes na dapat nabigay sa 12
pero hindi nabigay sa 12 dahil ang binoto nung mismong botante natin ay 13. So maliwanag po 'yon. Hindi po siyam, hindi po 10, hindi 11, 13. Dahil 13, overvote po yan and therefore wala po i-credit na kahit na sa kanino. Dapat po, Sir Ted John, 17 million divided by 12 po yan, Sir Ted. Divided by 12. And therefore, lumalabas po ang overvotes po natin. Ang mga botanting nag-overvote ay 1.3 million. Ang 1.3 million po, Sir Ted, ay almost 2% ng 57 million na bumoto nung nakarang eleksyon. So again, medyo pasensya na pero mali po yung kanilang pagtiningnan, napakalaki. Okay. Oo. Votes po yun, certain votes. Kaya po yung average na sinasabi ni Lito Aberia ng NAMFREL yung pot, doon nag-average talaga up to 2.5%. Kaya po ito, mas mababa pa nga po ito sa 2.5%. Okay, sige. So at least nasagot niyo po ito, no? At ang inyong pong paliwanag naiintindihan po namin ano ng simple. Okay, kasi nga mahaba itong kanilang mga punto. Ito lang, Chairman, nasabi po ninyo na maaari pong madisqualify pa ang mga naproklama ng kandidato kung ang pag-uusapan ay overspending. Yan bang overspending na yan? Yan ba dapat magdemanda pa ang sino man pong tao o ang COMELEC mismo pwede na pong magsarili po ng investigasyon, lalo na ho sa mga senador at party list? Ay, pwede po kami, Sir Ted. Kaya po nung nakaraan nga, meron po kaming 400 na fidela, sumobra ng 5 piso, sumobra ng 10 or 20 pesos. At ang na-file po namin ay election offense. Pero natatandaan po natin may isang kandidatong nanalong gobernador dyan sa may Southern Luzon na kung saan nanalo siya pero tinanggal pa rin. At nakarating sa Supreme Court ang kaso, natanggal pa rin po siya dahil nga po sa tinatawag na overspending. Ito po ang isa sa mga pagbabago na atin pong pinapatupad sa COMELEC. Ngayon po, Sir Ted, ay lahat ng mga SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, na ipa-file ng lahat ng kandidato, pagka-file po nila, ipapublish po namin. Kaya po iniinganyo natin ang ating mga kababayan. Sana po makita natin sino bang nagbigay, magkano binigay, saan ginastos, at the same time, may natira ba? Nagbayad ba ng income tax? Sinong influencer ang kanilang ginamit? O sinong celebrity ang kanilang ginamit? May binayar. Ipapublish na po natin ang lahat ng mga asose ng mga kandidatong nanalo, natalo, o yung mga kandidatong kahit nag-withdraw. Pero ang pag-withdraw ay after the filing of the candidacy or the campaign period. Kasi po ngayon, meron pong mga study na ginawa, no, ilang pong mga media organizations o ilang pong mga grupo na may binabanggit na mga kandidato na umabot na nga po ng halos 3 bilyon ang gastos. Diba? 2 bilyon po yung gastos. Sa ganun po mga reports, ang COMELEC ba on your own, aalamin po ninyo? Kasi nga naman, ako din minsan, pinanonood ko, back-to-back commercial na, wala nang limit, no? Oo, at sa lahat na halos na lumalabas maliban doon sa social media, etc. Sabi ko nga, paano kaya ang kwentada po dito at malalaman natin kung isang senador na naproklaman ninyo, sumobra sa gastos. Sir Ted, kaya po namin yung matrace. Kaya sabi ko nga po sa inyo, nakikita namin kahit 5 piso at saka yung piso nga nakikita po namin. Yan po ay nakadepende rin doon sa compliance naman ng mga ibang partners natin katulad ng mga media entities, halimbawa yung radyo, TV, lalo na nagsasabit po sila sa amin ng mga kontrata at yung mga airtime na binili po ng mga kandidato o mga political party. Tatandaan po, uulitin ko para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang isang kandidato ay pwede lamang gumastos ng 3 piso per registered voter kapag siya may partido. Pag wala naman pong partido ay 5 piso per registered voter. So yan lang po ang computation. Alam niyo po ang complicated, Sir Ted, at medyo problematic lang tayo. Yun lang paulit-ulit nating sinasabi, ay dahil nga po meron tayong desisyon ng kaso ng Peñera versus COMELEC na kung saan ang sabi ng Korte Suprema, kandidato lang ang mga nag-file ng candidacy no October 1 to 7 ng mismong first day ng campaign period, which is February 11 sa national position at March 28 sa local positions. Anong ibig sabihin po niyan? Lahat therefore ng ginastos ng mga aspirants, kita niyo po yung ginamit kong word, aspirants, mula October, November, December, January, February 10 ay hindi po isasama sa SOSE. At lahat po ng ginastos naman ng mga local candidates mula October hanggang March 27 ay hindi rin isasama sa SOSE sapagkat hindi pa po sila kandidato. Yung narinig ko rin po, yung mga billions na yan, mukha po talagang yung allegation ng billions, may 2 kaagad kandidatong senador, ay nagastos prior to the campaign period starting February 11. And that is as provided for by the Fair Elections Act.
Yes po, at provided din po ng Section 40 ng Republic Act 9369 na ininterpret ng Supreme Court do sa kaso ng Peñera versus Comelec na sila ay kandidato lamang sa pagsisimula ng campaign period, which is February 11, which is 90 days before the Okay. election Opo. sa national position, Okay. at March 28, 45 days before the election. Okay, Maricel, At fair the- elections law. Na not so fair. Okay. Chair, dito na papasok yung sinasabi mo before, no, na even yung mga talent fee ng mga artista, mga celebrities na nag-endorse doon sa mga kandidato, nakadeclare na dapat doon sa SOSE kahit na donasyon. Nagpasa po kami ng isang resolusyon dahil nakita natin yung loophole na yan. Sinabi natin, we will presume yung mga social media influencers tsaka po celebrities as paid. Kung sinasabi po nilang ito ay libre dahil kaibigan nila o kaya naman supporter sila, o hindi dapat po meron donation. Kaya nga po siya contributions eh. So ibig sabihin, kung yan ay libre, nag-donate ka, magkano equivalent sa talent fee mo doon sa mismong dapat na nakalagay, naka-reflect sa mismong SOSE ng kandidato. Madali lang din po yan. Kasi kami po yung nakipag-ugnayan na sa ating pong BIR, kung yung mismong talent na yan ay nagbabayad regularly ng tax o kaya nagre-report, meron pong nakalagay doon kung magkano ang rate niya talaga. So pwede po namin gawin basihan yan. Kaya nga yung BIR din, pwede silang habulin sapagkat ang sabi nga po ng resolusyon namin, presumed na sila ay bayad except yung mga kamag-anak up to second degree of consanguinity or affinity. Mhm. And kailan nga uli, sir, yung deadline ng SOSE? Ay 30 days po after the election. So yan po ay until June 11. And therefore, after po June 11, yan po ay ating pong ipapublish na. Sir Ted, Ma'am Mase, meron lang po kayo isang ipapakiusap. Sa mga kababayan po natin, nasa website na po namin, first time natin ginawa, ang lahat ng transmission logs noong 2025 national and local elections. Meaning, lahat ng pinadala sa lahat ng servers, anong oras, Okay. etc. Pati po mga IP address na andyan po sa aming website, makikita nyo na po ngayon. Okay. Sige. Chair, So, pahabol lang, go ahead, isa pa go ahead, Manong go Teda. ahead. Yung orders of suspension po kasi na in-issue ng COMELEC, ano na po ang balita dito? Gaano kadami yung mga posisyon nationwide na posibleng bakante sa June 30 because of the orders of suspension? Wala pa kasi kaming congressman sa Marikina. Oo. Dalawampu po yan, kasama po yung dalawampu po yan sa buong Pilipinas, kasama po yung nabanggit yung lugar at meron pa po dyan sa bandang Benguet na hindi rin kami Opo. hindi namin pinroklama. Yung pong sa, yung pong sa Benguet, nananawagan po sila doon, itong mga petitioners dyan na kung maaari nga po ay bantayan po daw ninyo mabuti, Chairman. Apo, nag-suspend po kami ng proclamation po dyan sa bandang area ng Benguet at saka nga dyan po sa bandang area naman ng Marikina at iba pang mga lugar dito sa ating bansa. So again, yung pong pagkakasuspend ng proclamation sa dalawang party list, hindi naman po talaga singled out o nag-iisa. May mga nauna po doon na nilabas po ng COMELEC isa o dalawang araw bago po mag-eleksyon. Okay. Okay, sige. So, ano po yan, Chairman, bago mag-June 30 po, ang inyo po bang target Yes po. dyan o per division pa yan? Papanik pa na naman ng NBank? Paano po kaya? Hindi na po. Kahit po ito ay division lamang, Sir Ted, pwede naman po namin pagkalubas ng kaso, pwede na po kagad ipag-utos na i-lift ang order ng suspension o kaya habang may desisyon, habang may kaso na nakaapila, patuloy din po munang suspended yung proclamation. Opo. Ito po, ano lang po ito ha, kumbaga theoretical lang po ito, Chairman ha. Opo, ito pong Duterte Youth, 3 ang kanyang upuan na napanalunan. Hindi pa po ito resolve. Kung sakasakali lang po, ito po, theoretical lang ha. Opo, kasi kung sakasakali po na masustain yung argumento ng petitioners dito na hindi sila makaupo, tama po ba na yung pong nasa dulong 3 ang makakaupo na mga party list? Naku, Sir Ted, napakadaming beses na po pagkakataon na tinatanong sa akin, gusto ko po sagutin. Kaya lang po ayaw ko muna sagutin, Sir Ted, Okay. sapagkat Apo. madami pong tsuri. Ang ibang tsuri nasa baba. Yung ibang tsuri dapat isama doon sa, at yung ibang nasa taas, mabinipisyuhan. Kanya-kanya po sila mga panukala. Pero Okay. ang pinakamaganda po muna talagang discussin ngayon, ito pang dalawang party list na ito ba'y disqualified, Okay. cancelled ang Okay. registration, o baka Okay. hindi naman. But definitely, Sir Ted, huwag kayong mag-alala. We will definitely resolve that issue. Okay, oh. Yung sino ba talaga ang uupo kung sakali man na magkaroon ng cancellation. Paano magkakaroon ng jury sa taas na doon manggagaling sa taas? Yun, di
Kasi po, sasabihin nila na sasabihin po ng iba, dapat bababa yung pinaka numerator and therefore po, the denominator Aha. and therefore, po, Ah, so yung mga ganun pong theory na sinasabi. okay. So, ibaba. Anyway, sige po. Salamat na Chairman. Muli kami istorbo kasi alam niyo itong mga nakukuha naming informasyon, talagang dapat po makuha ang panig po ng COMELEC. Salamat po Chairman George. Salamat po Sir Ted, Ma'am Maricel, maraming salamat po sa mga kababayan. Salamat, Chair.